Hello, kamusta? Oh, may message tayo. Sagutin natin. Paano ko nga ba nalaman na ako ay may CKD o chronic kidney disease end stage? Ang CKD ay merong 5 stages at ang panglima ay tinatawag ding end stage. Usually, sa stage 1 to stage 3, wala kang mararamdamang symptoms at yun ang nakakatakot dahil sa late stage 4 at 5, doon lang siya unti-unting lumalabas. At sa experience namin, nung lumabas yung mga symptoms, hindi pa namin alam na dahil sira na pala yung kidney ko. So ano nga ba yung mga symptoms na nakita o na-experience namin? So una, nakita ng aking asawa, si Madam G, na mabula yung ihi ko. Napansin na rin ng mga kawork ko, yung lagi akong inaantok, pagod na pagod, fatigue, kahit na kompleto naman yung tulog sa gabi. Napansin na rin na nangingitim ako at nangangate yung katawan. Nangingitim dahil sa pagtaas ng creatinine at nangangate dahil sa pagtaas ng phosphorus. Nagka-cramps na rin ako sa kamay, dito, at sa tagiliran. Nawawalan na rin ako ng ganang kumain, lalo na karne. Ewan ko nga kung bakit ganun. Pero kahit nawalan ako ng ganang kumain, mataba pa rin ako. Dahil yun pala, dahil namamanas na. At hindi pa namin malalaman na mataas na pala yung creatinine ko at nasa stage 5 CKD na ako kung hindi pa kami nagkaroon ng kasunduan ng aking asawa na parehas kami magpapalaboratory. Dahil kung hindi daw ako magpapatest, wala daw lambingang magaganap. Sino ba naman ang ayaw ng lambingan? Kaya agad na tayo nagsabi kay Madam Jean na magpa-schedule na. At nagpa-schedule na nga siya sa isa naming medtech na kaibigan, si Ate Roxanne. At kinabukasan, Saturday, siya na rin yung kumuha sa akin ng dugo sa clinic. At pagdating ng hapon, bigla kami nakatanggap ng text galing sa kanya na need ko daw kuhanan ng dugo. So kahit takot ako sa karayom, pumunta agad kami. So ang una niyang sinabi sa aming reason is kulang daw yung dugo na nakuha sa akin nung umaga para sa isang test. Pero ang totoo nun, kailangan pala niya ng pangalawang dugo para ipadala sa isang laboratory ng libre to verify na mataas na talaga yung creatinine level sa katawan ko, which is around 1,200. Ang normal na creatinine is nasa 100 and below. At nung lumabas na yung result, kinabukasan, Sunday, habang kami ay nagpre-prepare na pumunta sa church, bigla niya kaming chinat na need daw namin agad pumunta sa clinic dahil hanggang umaga lang ang clinic ni Doc. At pagdating namin doon sa clinic, doon niya na sinabi together with Doc na ang taas ng creatinine ko and ako ay may CKD stage 5 na. Habang ina-absorb namin yung balita, tumuloy pa rin kami sa church. So, nasa daan pa lang kami, umiiyak na si Madam G. At pagdating namin dun sa church, hindi na siya nakababa kaiiyak. So ako na lang muna ang pumasok doon sa church. And ang nasabi ko na lang that time, Lord, kayo na po ang bahala. At after nun, mabigat pa rin yung damdamin. Bumalik sa tricycle, tinanong ko si Madam G kung kaya ba niyang pumasok sa church. Pero hindi talaga. So, we decided na bumalik na lang ng bahay. So, yun yung kwento kung paano namin nalaman na ako ay merong chronic kidney disease, stage 5, at kung ano-ano yung mga symptoms. Kung meron pa kayong ibang katanungan regarding sa kidney disease, CKD, transplant, or dialysis, pwede po kayong mag-comment sa baba at subukan po nating sagutin yan.